May magkakahiwalay na sunog na sumiklab sa Maynila at Taguig. Sa Taguig, bigong mailigtas ang isang babaeng may edad na. May report si Mark Zambrano. Tanging kandila na lang ang nailagay ng mga kaanak na 96 anyo sa si Manuela Bukel sa tabi ng kanyang bangkay matapos masawi sa sunog sa Wildcat Village, Barangay Ususan, Taguig City kaninang umaga. Bedridden na ang biktima kaya't hindi agad nailabas ng nasusunog na bahay. Nagbiruan pa nga po kami kanina. Tumawa pa nga po sa amin. Ewan ko na nangyari, sir. Ang kananggalingan po na apoy doon po sa kung bakit arang bubong po. Pinilit pa daw nilang pasukin ang bahay pero napakalaki na raw ng apoy. Yung lugar, masikip ang kalsada, and we know this also, may mga nakaharang. Bago tayo makapasok, may mga kailangan alisin muna at medyo may lugar na medyo hindi pantay ang mga kalsada. Tinatayang nasa 30,000 pesos na halaga ng ari-arian ang nasunog. Inaalam pa kung anong sanhi ng sunog. Ang barracks ng Special Action Force sa Camp Bagong Diwa na nasa Taguig din, nasunog naman kagabi. Wala naman daw tao noon sa barracks. Quarters yan eh. May mga bala sila dyan. Yun ang mga kadalas namin nagpuputukan. Tsaka light material, ganun din. Yung explosive, wala naman doon. Yung mga bala lang, kaya siguro medyo mayroon mga pumutok. May nakuha raw na motor ng electric fan na hinihinalang sanhi ng sunog na naapula pasado alas 11 ng gabi. Inaalam pa ang kabuuang halaga ng pinsala. Nagkasunog din sa isang residential area sa Tondo, Maynila, mag-aalas 8 kagabi. 10 bahay ang nasunog. Pati ang mga motorsiklo nakaparada sa labas ng mga bahay natupok. 5 residente ang nasugatan. Si Crystal Lynn Yanchung, nabalian pa ng buto. May fire escape kami sa second floor. May mga kapitbahay nga kami na ipit na rin dito. Doon sila sa rooftop namin dumaan. Ngayon, yung asawa ko nahatak din papunta sa rooftop. Tumalon daw sila ngayon sa kabilang bubong. Ayun, nagkamali ng talon, nagka-fracture. Andun ngayon sa orthopedic. Gaano kataas yung? Mataas. 4th floor bali yung rooftop eh. Tapos yung binagsakan nila, parang second floor lang kasi buong galo lang yun eh. Tinatayang nasa 2 milyong piso ang pinsala sa sunog na inabot ng 2 oras bago maapula. Isang bahay na walang kuryente ang hinihinalang pinagmulan ng apoy. Ang ginagamit niyan talaga, gasera, kandila. Pag nagluluto, dyan lang siya. Yun doon, yun talaga ginagawa niya. Siguro doon nagsimula yung sunog na to. Mark Zambrano, GMA News.